Michael, Tambi, Viri, mga Pinoy computer hackers. May magic ba sila? Sila ba ay salot sa lipunan? O anghel de la guardia ng computer universe? Ito ang kanilang kwento. Sa kanyang computer, kayang gamitin ni Tambi ang credit card ng iba para mag-shopping spree. Ano to eh, bali may nag-paste lang nito eh, hindi ko ito nakuha. May nag-paste lang sa channel namin. Nasa pagpipaste niya, kinuha ko. Kailangan kong bumili ng electronics, kaya yun ang ginamit ko. Katulad nito, ito yung credit card number, expiration date, pangalan ng may-ari, telephone ng may-ari. Gamit ang credit card number na yon, pumunta siya sa isang online shopping site at pinili ang electronic item na gusto. Pagkatapos ng ilang pindot, nakapamili na si Tambi. Kapag gumamit ka ng credit card, bali ang billing nun sa may-ari ng credit card, then yung delivery sa akin. Sa nasabing transaksyon, ang tunay lang ay ang credit card number. Fake na ang iba. Sa pagpapadeliver naman nun, para hindi mo ano yung totoo mong pangalan, papagawa ka sa recto. Papagawa ka ng ID, peking ID. Kung ano yung nilagay mo na info doon sa pagpapadeliver sa'yo, ay nailalagay mo. Ayaw ni Tambi ng local credit cards at local online shopping sites. Paborito niya ang Amazon. Kasi karamihan ng binibiktima dito, hindi naman puro Pilipino eh. Karamihan puro mga Amerikano. Kasi ang Pilipino, ang limitation niya, maliit lang. Maliit lang yung laman. Ngayon kung sa Amerikano makukuha, malaki. Hindi small time kung mag-hack si Tambi, kung ganado siya. Mga kalating milyon. Depende rin kasi kung yung credit card, yung may-ari ng credit card, malaki amount. Kasi may limitation yun eh. Si Tambi ay isang Pinoy computer hacker. Isang pangkaraniwang 22 anyos sa umaga. Siya'y hari ng mundo sa harap ng kanyang computer pagsapit ng gabi. Marami silang ganyang henyong naligaw. Si Michael naman, 26 years old, tapos ang computer engineering at computer science. Hacker din siyang kagaya ni Tambi. At kagaya ni Tambi, malinaw ang nagtulak sa kanya sa hacking. Siyempre, nakakasatisfy to pag once na nabenta mo, nagkaroon ka ng pera. Hindi lamang sa mga traditional operating systems umaasa si Michael para mamili na gamit ay credit card ng iba. Iba, Linux. Linux ang ginagamit. Yung mga hacker talaga ng mahuhusay, may ginagawa silang PayPal na scam page. Na-discover din ni Michael na sa ibang online shopping sites mahirap mabisto ang mga hackers. Saka hindi kami gumagamit ng mga ISP, Blast, o kung ano-ano mang card na kaya detect ang IP address. Puro karamihan sa mga nag-hack, puro AOL. Pinapahinog nila ang account 2 months bago nila ito gamitin. Nagsimula sa maliit si Michael. Simula ako nung 2001, then mga maliliit na bagay lang na hack ko. Then nung sumunod, medyo malalakihan na. Dati puro sapatos, damit, telos. Hacker, pero negosyanteng mag-isip si Michael. Kagaya ng mga laptop, sa market, nagkakalaga ito ng mga 90 to 100,000. Pero binibenta lang yan ng mga 50,000 namin para mabilisan ang pagbebenta. Lahat yata kayang gawin ni Henry. 23 years old at tinaguri ang computer wizard. 5 taon na magsimulang mag-computer. Kaya niyang pumasok sa pinakasensitibong computer accounts sa ating bansa. Sa AC Nielsen, ang mga client kasi ng AC Nielsen, mga company, hindi lang tao eh. Gana Procter & Gamble, siyempre. Sa Eastern Telecom, nakahawak ako ng 60 plus na internet account nila, unlimited. Kaya niyang i-hack ang email ng may email. Minsan kasi sa Yahoo, pwede kang magsasend lang ako ng isang link sa kanila na i-access nila yung Yahoo,
Then, pag nag-enter sila na password doon sa site ng Yahoo, ibabato sa akin ng Yahoo kung ano yung account nila. For example, subukan ko dito sa computer dito. Pwede kong i-send sa kanila ng link. So, once na nag-enter sila ng Yahoo nila, for example, subukan lang. Ang in-enter ko kasi parehong Henry. Pag nag-enter sila pag in-enter nila yung details sila, Yahoo mismo magbabalik sa akin. May nakita silang error, syempre hindi nila papansinan yan eh, sabi nila error. Pero hindi nila alam, yung account nila, nasa akin na. So parehong Henry. So titignan natin yung parehong Henry. Nandito na. Ang lahat ng tawag at text sa isang cellphone, kaya niyang i-monitor sa kanyang computer. Kaya kong i-monitor ang isang computer, nakikita ko kahit anong pwede niyang gawin, lahat ng bagay na ginagawa niya, na detect ko. Kaya ko rin ma-monitor ang isang cellphone na kada makareceive siya ng text, makukuha ko. At kung kada send niya ng text, makukuha ko rin. Yan yung ginagawa niya kanina. Dito niya natalos ang isang masakit na katotohanan. Kasi minsan nga naisip ko na baka mames, dahil sa sobrang kaalaman ko ng ganito, ang sakit pala malaman yung mga katotohanan eh. Kagaya ng hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo, dahil sa meron kang alam na ganitong klaseng bagay, nalalaman mo, na hindi mo sinasadya. Di ba? Kagaya nung, minsan, kaya ko kasi mag-monitor ng isang computer eh. Then, makikita ko yun, kung anong ginagawa mo. Sa cellphone din, kaya ko rin. Yun yung nangyari sa akin na isang malapit sa akin. Nakuha ko yung totoo dahil doon sa kaalaman ko na yun. Nung nakakuha ko ng mga message sa kanya, kada send niya, merong isang copy doon na sinasend din sa cellphone ko. Hindi niya alam yun eh. Ginawa ko yung software na yun sa cellphone ko na minsan kahit na makareceive siya ng text, automatic na isasend yun sa cellphone ko rin, sa isa kong number. Ayon kay Henry, bayani ng teknolohiya at mabuti ang layunin ng mga tunay na hackers. Ang unang-una kasi, never damage any system. This will only get you into trouble. Parang 10 commandments, parang ganun. Itong mga rules na to, pati yung mga hacker ethics kasi, siguro mga 1989 pa, ito na yung mga kinalap ng totoong hacker. Kung gising ang hacker sa gabi, malamang nagbabantay din si Efren Meneses Jr., hepe ng Anti-Fraud and Computer Crimes ng NBI. Siya ang pangunahing investigador ng cybercrime sa Pilipinas. Nakakatakot na rin ang ating cybercrime. Unang-una, ang dapat nating isipin ng ating national infrastructures. Ano ba itong mga national infrastructures natin? Water, light, banks, power. Kapag yan medyo mukhang malapit na rin, pinag-iisipan na rin ng mga hacker na laruin yan o galawin, napakalaking problema para sa ating bansa. Ang pribadong sektor palaging handa rin. Ayon sa isang information system expert na nakausap ng Real Stories, Protects against hackers, no, number one, in place mo yung security measures mo. Mag-set up ka ng firewall, okay? Set up mo rin yung mga kailangan na ma-access permissions. Tapos, pinaka-importante rin is yung bigyan mo ng informasyon yung mga user mo. dapat lamang maghanda. Lumalala ang cybercrimes ayon sa NBI. Well, siguro doon sa mga 10 sa 10 a day, mga 3 serious dito. In 1996, nung una namin madinig itong word na to, it was dubbed as the crime of the future. But now it is the crime at present. Pabata ng pabata ang mga cybercriminals. The year 2000, when we started the investigation of I Love You virus, ano? So, ang profile na namin is 18 to 23, 22, ganyan. Pero ngayon, bumababa na sa mga edad na 15
to 18. And lately, nagkakaroon pa kami ng mga nandun sa 14, 12. At parang obsolete na computer ang batas laban sa mga cyber criminals. Tandang-tanda pa ni Attorney Meneses si Onel de Guzman, ang batang Pinoy hacker na naghasik ng lagim sa mga computer systems ng mundo. Si Attorney Meneses ang lead investigator ng I Love You virus. Na ang unang sinasabi nga namin ay $10 billion. Ngayon ay meron pa kami nakikitang epekto nito. Mga $40 billion na raw dollars. Continuing pa yung virus, meron pang nakakalat at hindi pa nagagamot. Computer ethics. Wala tayo niyan eh. Habang maaga pa, simulan nating ituro ito. Sayang kung ang bagsak na ating henyo ay kalaboso. Napakalawak ng kaya nating abutin sa digital age. Magaling at malikhain ang mga Pinoy. Pero paalala lang po, sa paggamit ng teknolohiya, iwasan natin ang masama at gawin ang mabuti. Ako po si Loren Legarda para sa Real Stories. Magandang hapon sa inyong lahat.